Mapapawaw ka talaga mga ga sa ating cheese sardines pandesal. Ganito pala kasarap yung ating palaman ng ating pandesal. Kaya gagawa po tayo ngayon. Kaya umpisahan na po natin. So dito ay unahin po natin gawin yung ating cheese sardines filling. Dito sa ating kawali, pag mainit na po yung ating kawali, maglagay po tayo ng 1 tablespoon ng mantika. At igisa muna natin dito yung ating bawang at saka yung ating sibuyas. At meron po ako ditong 3 lata ng sardinas at ito po yung brand yung paborito ko. At haluan po natin ito ng medium maanghang kasi ay masarap talaga yung ating tinapay. Yung ating palaman na pagkagat po natin ay medium maanghang ng konti. At igisa lang po natin yan at sa pangpalasa po natin ay maglagay lang po tayo dito ng mga 1 teaspoon ng ating black pepper at saka kaunti lang po na asin. At sa pagluto po natin dito ay kailangan po ay marilis po natin yung kanyang sauce. At magdagdag po tayo dito ng isang piraso na large na itlog. And then lutuin pa natin yan at halu-haluin lang po natin hanggang sa maging ganito na po ka-dry yung ating palaman. Pag ganito na mga ga ay okay na po ito, kuhanin na po natin ito sa ating kalan at dito po ilapag lang po natin dito at lagyan po natin ito ng half cup ng real mayonnaise at half cup na cubes cheese. Ang sarap talaga ng ating palaman ngayon at hindi mo ito akalain na ito'y sardinas lamang. Huy, ayan, pinalaman na. Natakam na kasi si Inday eh. At isit aside lang muna natin ito. Gawa na po tayo ng ating pandesal dough. So dito sa ating dough ay gagawa lang po tayo ng kalahating kilo ng ating harina. First class flour po yung gamit po natin. At maglagay po tayo dito na yung yeast po natin na ito ay madaling magpaalsa at ito'y mabango. Ayun, paubos na po yung ating apple instant dry yeast kasi gamit na gamit po talaga natin yan. At maglagay po tayo dito ng half tablespoon at 1 teaspoon ng bread improver. At lagyan din natin ito ng 1/3 cup ng powdered milk and then haluin muna natin ito. Yung ating bread improver ay mabibili po natin yan sa mga baking store sa ating bayan. Kung wala po dyan sa inyo ay pwede na sa online po kayo. Research nyo lang po yung bread improver. At sunod natin ilagay yung 1 teaspoon ng iodized salt, half cup ng light brown sugar, half tablespoon ng vanilla extract, at 1/4 cup ng mantika. Half cup ng ating tubig at half cup ng ating evaporated milk. Kahit naglagay po tayo dito ng powdered milk, ay naglagay pa rin tayo dito ng evaporated milk, kaya mas lalong lumambot at masarap yung ating pandesal ngayon. Kailangan na tunawin muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin unti-unting basain dito yung ating harina at pagkatapos ay isunod po natin ilagay dito yung ating 1/3 cup ng margarine. Pwede kayong gumamit dito ng shortening. Kung wala po kayong mga machine na pwede pong magpakinis ng ating dough, ay pwede talaga na masahin nyo po ito ng mano-mano. Yung aking dough ay dinaan ko po ito sa ating dough roller machine. Kayo mga guys, siguraduhin nyo lang po na maging makinis talaga po ang inyong dough pag masahin nyo po ito ng mano-mano para magandang alsa po ng ating pandesal at ng malambot din. Yung kabuuan po ng ating dough ay nakatimbang po tayo dito ng 1,047 grams at i-divide po natin ito sa 30 grams kaya makaputol po tayo dito ng 34 pieces. Pagkatapos putulin ay figurahin agad ng pabilog at i-rest muna natin ito bago po natin lagyan ito ng palaman para malambot na po yung ating dough para madali lang po natin itong malagyan ng palaman. At ito po yung ating bread powder, mga tinapay po ito na toasted na dinurog ng pino at saka sinala. Ito po yung tinatawag po namin na pulbos. Ito po yung nilalagay or yung pandesal po natin dito po pinagulong. Isirado lang po natin ng mabuti yung ating dough at pagkatapos ay ipagulong na po natin dito sa ating breadcrumbs or sa ating bread powder. Kinulang po tayo sa palaman, may 3 dough pa na hindi nalagyan ng palaman kasi kanina ay pinalaman na po natin sa ating tinapay. At isalansan lang po natin ito at paalsahin muna natin ito bago po natin ito isa lang. Paalsahin natin ito ng 1, 2 hanggang 3 oras. Pero kasi gumamit po ako ng apple instant dry yeast na mabilis lang pong magpaalsa, ay napaalsa ko lang po ito ng 1 oras at 15 minutos bago ko po na isa lang. At lutuin lang po natin ito sa may preheated oven 180 degrees Celsius sa loob ng 15 to 17 minutes. Ayan, mainit pa ito ga. Masarap at mabango yung ating palaman at ang lambot po ng ating dough. Kaya subukan nyo na po ito mga ga. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!